Paano na? Magkakapatid na mahiyain, may sinasabi ang eksperto tungkol sa kanila. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta, lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Isang eksperto nagsasabi tungkol sa magkakapatid na mahiyain. Mas lalong lumalala pa ang kalagayan nila. At mahihirapan sila lalo. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang tungkol sa magkakapatid na mahiyain na sina Chris, Melissa at Bea. Ang magkakapatid na mahiyain at ang ina nilang masigasig. Sa isang tahimik na baryo sa Daet, nakatira ang magkakapatid na sina Chris, Melissa, at Bea. Sila ay kilala sa kanilang pagiging tahimik at mahiyain, mga batang hindi mahilig makipag-usap sa iba at mas pinipiling mag-isa. Ang kanilang ina, si Nanay Liza, ay isang masigasig at masipag na babae na araw-araw ay nagsusumikap upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bilang isang ina, si Nanay Liza ay hindi lamang tagapagtustos ng pangangailangan kundi pati na rin tagapayo at gabay sa kanyang mga anak. Subalit, ang pagiging mahiyain ng kanyang mga anak ay nagiging hamon sa kanya. Madalas niyang napapansin na ang mga bata ay hindi komportable sa harap ng ibang tao, kaya't nahihirapan siyang turuan sila ng mga mahahalagang aral sa buhay. Isang araw, nagpasya si Nanay Liza na dalhin ang kanyang mga anak at ipinakilala sa nag-iisang Kalingap Rab para sa pagpapalakas ng loob at pagpapahayag ng sarili. Bagamat nag-aalangan, sumama ang magkakapatid sa kanilang ina. Habang tinutulungan ni Kalingap Rab ang mga bata, napansin ni Nanay Liza ang mga pagbabago sa kanilang mga anak. Si Chris, na dating tahimik, ay nagsimulang magbahagi ng kanyang mga saloobin. Si Melissa, na laging nag-aalala, ay natutong magtiwala sa sarili. Si Bea, na madalas nag-iisa, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa iba. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbigay ng malaking pagbabago sa kanilang pamilya. Natutunan ni Nanay Liza na ang pagtutok sa mga maliliit na hakbang ay mas epektibo kaysa sa pagmamadali. Ang bawat tagumpay ng kanyang mga anak, kahit na maliit, ay nagsilbing inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa kanyang misyon bilang ina. Sa kabila ng mga hamon, natutunan ni Nanay Liza at ang kanyang mga anak na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang na ipinapakita sa harap ng iba, kundi sa tapang na ipinapakita sa harap ng kanilang mga sarili. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya ay nagsisilbing gabay sa bawat hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang kwento ni Chris, Melissa, Bea, at Nanay Liza ay isang paalala na ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang hamon at tagumpay. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagtutulungan at pagmamahalan upang malampasan ang lahat ng pagsubok, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Magkakapatid na mahiyain, lalong mahihirapan. Bakit naman kaya? Yan ang ating makikita sa video. Ano yung pasukan? Mapasok anong grade? Grade 3 po. Grade 3? Ilang taon na? Sige na po yan. 17, grade 3. Nagtigil siya. Yung manok, grade 4. Pambira yan. 17 years old, grade 3. Ano yan? Lalong 17 years old. Lalong bubulihin ito pagka mag-eskwela. Grade 3. 17 years old. Yan si Chris, oh. Saan nag-eskwela? Kung hindi sila magbabago mga kalingap, mas lalong mabubuli sila sa darating na pasukan, dahil sa kanilang edad na hindi na nababagay sa kanilang grades ngayong darating na pasukan. Anong masasabi niyo po tungkol dito mga kalingap? Please comment and God bless you all.